Kamusta yung cost of living naman sa Toronto? Cost of living, may ganyan, mahal po. Tapos yung tax, 13%. Ay, nagugulat kami dito eh. Ito na eh. Kasi pagko-compare namin yung ang dalawa, talagang malayo. Mas okay, mas nakakahinga kami dito. Oo, Mhm. nakahinga-hinga ng konti. Kahit konti, paano, di ba? Mataas pa rin yung 8% na difference. Pinoy ako! Okay, so ito yung sasakyan na pinili ng customer namin at ito rin yung idadrive ko para pick upin sila ngayon. Pero okay, kailangan muna nating magpagas. Full tank natin ito. Pagod kung saan ang gas nito Nakita ko na. Para kang si Roxy, una niyang pinagasan, boss. Walang bukasan ng gas. Sabi ko pa, paano pinapagasan yun ng mga tao? Wala talaga, boss. Maniwala ka sa akin. Oh, say hi. Ay, Asa! Asa kayo dyan? You are the social media guy? I am. You know me? Or no? I just saw your camera, sounds like you are the social media guy. I am. Alrighty. So you just the signature? Oh, you got the signature. I got that. So you are the one who's gonna post it on social media? Oh yeah, I will. You'll be there too. I want me to be Yeah, there. yeah. Because So- I'm the best. You are. You're the best here. Alright. Always, I'm the best everywhere. Awesome. Okay. See you. Bye. Nandito na ako sa Main Street kung saan dito nakatira yung client natin at kabayan natin na kumuha ng sasakyan sa akin. At iso-surprise ko sila kasi yung sasakyan na gusto nilang bilhin ay yun yung gagamitin natin na pang pick up sa kanila para ma-test drive na rin nila ito at the same time. Ito na. Ayan na sila oh. Ayan oh, sinorprise ko sila. Para ito na, madrive nyo na rin. Oh, Leonard. Ayun, okay. Sige, oh, take charge. Ayun, ayos. Leonard, mga kababayan, kasama natin. Po. Gano'n na kayo katagal dito sa Alberta? Lahat 2 weeks pa lang po. 2 weeks pa lang sila, galing silang Ontario ha. Tapos student sila, pero ano ka na, 'di ba? Postgraduate work permit. Kasi na. Mrs. po is open work permit. Extend na rin for 3 years. For 3 years. Nahirapan ba kayo? Hindi naman po Hindi eh. naman. Smooth lang po yung pag-ano namin, pag-extend. Kasi alam mo naman dito ngayon, 'di ba? Nagkaroon ng mga changes. Every year. Oo. Lalo na ngayong 2025 po, sobrang nagpit. Lalo na sa mga temporary residents like international students at temporary foreign workers. So kaya yung iba, karamihan sa kanila nangamba dahil baka daw sila ay mapauwi, baka hindi sila ma-extend. But in your case, na-extend naman kayo, Extend. diba? Oo, sinwerte. Salamat sa Diyos. Salamat po. So, what made you decide to transfer here sa Alberta? Kasi po, in the first place, sa healthcare kami nagtatrabaho. So, nag-research kami na sa Alberta, Edmonton talaga when it comes to healthcare pathway dito. So, yun. Tapos, meron kasi yung sa work namin is mabibigyan kami parang temporary license kahit di pa kami pasado sa board exam.
So eligible kami as long as natapos namin yung prior learning assessment. That's it. So ito talaga Alberta, tsaka hindi kami yung sa Toronto na crowded. Ayaw namin ng mga crowded na lugar. Oops, sorry. Na-excite. Excited. Ayan. So, ayun yun ng crowded na lugar. Kasi sa Kasi ito, Toronto, In 900 meters, turn right busy onto yun Belgravia na, Road na city. Northwest. Talaga naninibago po kami dito siya. Ang ganito pang ganda, hindi siksikan, walang traffic, ang okay. Kung talagang gusto niyo ng environment dito sa Alberta, doon sa kung sa city talaga kayo, sa Toronto. Kami, mas enjoy kami sa normal, simple. Yan po. Kamusta yung cost of living naman sa Toronto? Cost of living, oh my God, ang mahal po. Tapos yung tax, 13%. Ay, nagugulat kami dito eh. Ito na eh. Kasi pagko-compare namin yung ang dalawa, talagang malayo. Mas okay, mas nakakahinga kami dito. Oo. Nakahinga-hinga ng konti. At konti, paano, di ba? Mataas pa rin yung 8% na difference. Nag-research ba kayo bago kayo pumunta dito sa Alberta? Oo po, as in todo research. Una nga dapat Nova Scotia. Kaso tinignan ko yung tax 15%. Kasi okay din yung healthcare doon. Mas pinili pa rin ng Alberta. Yun nga lang, malamig. Nga. Yun malamig, yung snow, -40, talagang lala. Pero sino ba namang ready sa lamig, di ba? Kaya kailangan natin mag-adjust. So talagang yan, pagka pupunta ka sa isang lugar, like sa bansang Canada, expected mo na yun kasi Malamig, winter, di ba? di ba? Go past this Lahat light. naman tayo hindi Then at the ready sa next one, sa lamig. turn right. Yan na nga lang kaya kailangan maging prepared ka doon sa lamig. Tsaka yung yung pangarap mo na makamit, syempre. Motivation, kumbaga. Yan na nga. At the light, turn right onto Belgravia Pwede na tayo Road dito Northwest. mag-right. Lipat ka. Doon po ata. Dito na. Ayaw. Dito. Ayan. Ako nga yan, pares. Okay. So, naninibago pa si Kabayan kasi coming from Toronto. Pero compare Dito sa sa- mga signs, mas dito, mas madali mag-drive. Doon talaga, ang dami size, malilito ka. Mga pa-cross-cross pa yan. Tsaka yung traffic situation doon, di ba? Hirap po. Alam sa Highway 401 na. In Laban. 900 meters, keep right onto Fox Drive Northwest. So, ayun. At saka, yun nga, kailangan mo ng talagang research. Research Iba mo yung talaga. pagre-research. Kung halimbawa, pupunta ka dito sa Canada as international student, dapat alamin mo na yung best pathway, di ba? Tsaka dami plan A, plan B, plan C, mga ganon. Sa amin po talagang focus kami sa healthcare talaga eh. Yun yung pathway po talaga namin. Ayun. Saka pathway to Use the right lane to becoming keep right permanent onto resident. Fox Drive residency. Northwest. Yeah, talaga. And ito yung, ito ba yung magiging first na sasakyan mo? First, First, no? sa loob po ng 2 taon ko sa Canada, first po namin. Na sasakyan. And Keep right. kami nga dito sa sa Mabuhay Motors, meron kaming programa para sa mga new to Canada, temporary foreign workers at international students. So katulad niya, Opo. first time na bibili ng sasakyan as an international In student. 1.5 diba? kilometers, So, keep kaya right to merge onto White Sabi Mud ko, Drive North. it's best na ma-feature ko siya. 'Di ba? Kasi eto ang isa sa aming magiging successful na client. Opo. Ayun. At natulungan namin siya na hanapin yung talagang gusto niyang sasakyan, 'di ba? Opo. Kasi sa amin, inaalam muna namin ano ba talaga yung gusto niya. So kami more on client-based need. So kung ano talagang kailangan ng customer, yun yung hinahanap namin. Opo. Diba? Hindi namin i-force yung gusto namin. Kung yung gusto Yun nga talaga po ng eh. client. Kasi maganda sa inyo, naging honest po talaga kayo. Lalo na sa inyo, may experience Red po light talaga. and speed limit camera ahead. Yeah, yun. Tsaka inaalam namin magkano ba yung budget Budget, nila. yeah. Diba? Budget-wise, brand-wise, meron ba silang specific na gusto. So kung ano talaga yung gusto nila, yun yung hinahanap namin. Opo. Hindi yung gusto lang namin na ibenta sa inyo. Yeah. Ayan. O, kamusta naman yung experience sa pagdadrive nito? Ganda po. Smooth siya, smooth pa. Ito talaga kasi yung Maganda. gusto Go niya past eh. this no? light. Opo, yun po yun. Then use the right Bago po two lanes pumunta to keep ng, right to merge onto White Mud Drive North. Ng Alberta, yung sinasabi ko na po talaga na
Outlander. Keep right. Kaso napunta kami sa Mazda dahil nakita ko, nag-rent ako sa Turo. Na, ang ganda yung Mazda, ang ganda sa interior. Pero syempre, nung nakita ko ulit yung Outlander, parang nagdalawang isip na ako. Tapos nagustuhan din ni Mrs. na, ay, maganda nga yung Outlander. Tsaka mas safe nga naman talaga. Yung features niya safe. Yun. Actually, nahirapan lang sila sa pag-decide kung Decide. anong klaseng sasakyan. Pero dun sa process namin, mabilis about lang, 6 di ba? Kasi sobra. Wala mang one day. Onto Highway 260 Monday. North and Anthony Henday Kahapon Drive lang siya North pumunta toward sa Jasper. amin. Tawag na sila umaga agad. Oo. Nabilis ang approval. Mabilis yung approval namin. Oo. Tsaka hindi ka nila ipipilitin Stay kung in di the mo left 3 kaya. lanes. Actually, tinest drive niya yung una niyang preferred na sasakyan, Which is CX-5. CX-5. Mhm. So, nagustuhan naman niya yon. Oo. Ngayon, kasi preference-wise, yung color. Color, yun talaga yung nag-matter sa amin, yung color. Nabanggit niya itong Mitsubishi. Kaya, meron din kami. Kung sinabi mo lang nung una na ito pala yung gusto mo, itong Outlander, di, sana ito na yung unang pinakita namin sa kanya. So, hindi namin ito pinakita talaga, yung Outlander, kasi sabi niya sa amin, ang gusto niya yung CX-5. So, yung CX-5, yung aming pinatest drive sa kanya. And ngayon, along the way, kahapon din, sa pagde-decide nila, nabanggit nila sa amin yung Outlander. Preference din pala nila. Di sakto. Buti may stocks din. Meron kami. Alam mo, maganda din, maganda siya. Kaya. Ayun. So, pinakita agad namin sa kanya. At ngayon nga, sinorprise namin. Kasi sabi ko, mas maganda, since iti-test drive niya rin ito, sabi ko kay Boss Mitch, Boss Mitch, ipagas na natin ito. Diba? Tapos ito na rin yung dalhin namin, pang-pick up sa kanila. So, yun nga. Gulat ako. Gulat ako, Outlander. Ayan na. Akala ko yung sakyan ni Sir na Ford. Hinahanap nung mata ko yung boy. Hinahanap ko yung Ford eh. So, yun, na-surprise sila. Surprise kami. Magaling go auto. Ayan. Sabi ko, So, ayun. Anong mapapayo mo doon sa mga kababayan natin na mga kagaya ninyo na international student pa lang ang pathway na binabalak nilang i-take papunta dito sa Canada. So, what is Yan po talaga, your iba, advice? yung first thing talaga, pagpunta mo sa Canada, kailangan prepare ka. Ano yung mga kailangan mo, ano yung plano mo na pathway, ano yung magiging possible na work mo. Siyempre sa una, as student, hindi ka muna mamimili kung anong work. Kung Stay in the sinong left unang lanes. tatawag sa'yo, kunin mo na. Nasabi ko sa inyo kasi, ang hirap maghanap talaga. Sinasabi ko yung totoo, which what happened to me, na di ako nagtrabaho almost a month. Pero at least in worth naman, na nakahanap ako ng work. Taste lang sa una, hanggang makuha mo yung field na gusto mo. Ayun, ito lang nga, nakuha ko yung field ko naman sa Toronto. Ngayon, lumipat na ako sa Alberta na para sa akin, mas magiging better sa pathway ko sa PR. Yeah, yun. Kaya talaga lagi ka may plan A ka, kung di gumana yung A, In 2 saka sa B. kilometers, take the Mga exit ganon. onto Highway 216 North and Anthony Henday Drive planning North is very toward Jasper. important. Oo. Research. No? Talaga, hindi pwedeng tamad-tamad. Kasi pag umasa ka lang sa ito lang na research mo. Kasi hindi naman lagi na smooth yan eh. Siyempre, pagsubok ang pagdadaanan dyan. Paano pag di pumalya yun di may plan B ka pa. Yun nga. Ganun bagay. Okay. So, ayos. Take Ayos the siya. advice Yeah. from base yan sa... Base sa experience ko talaga. Oo. Pero na-enjoy din sa Canada. Marami nga matututunan. Yung mga hindi mo kayang gawin dati, matututunan mo. That's good. Ako, nasa healthcare, nagtrabaho ako sa fast food. Di ba mga ganon? Mga warehouse. Di ba? Yan, mga cleaning, di ba? Ayun. Mga ganon. So, Yung cleaning, maganda yung bayad. maganda talaga ang bayad ng Maganda yung bayad sa cleaning, the best. Oo, the Kaya best. huwag kayong, Use the right lane to okay take lang the kay exit cleaning onto yan. Kasi Highway 216 North makakatulong and sa Anthony Henday Drive makakatulong North sa'yo toward mag-survive Jasper. yun. Minsan kasi nilalang nila. Pero yung sahod niya, nako, malaki pa po ang sahod ng cleaner minsan kaysa dun sa mga Nasa office, sabihin mo. nasa office or yung supervisory ang kanilang position, diba? Manager. Okay yung cleaning. Okay yung cleaning.
doon naman sa mga kababayan natin na naghahanap Take the ng exit. kanilang sasakyan. Yun din. Yun din. Nag-research din ako, syempre, bago ako pumunta sa Go Auto, nag-research ako. Syempre, to be honest, di ba? Nag-research din ako na saan ba ako kuha ng sakyan, saan pa maganda na dealership, sino yung mga na-recommend. Ito, na-recommend to ng kaibigan namin. Shoutout Jolo. Syempre, di ba? Dumarating sa mga buhay natin, mga kaibigan pa rin niya. Syempre, yun siya nag-recommend na ito dito kayo kumuha kasi okay yung deal. Lalo na Filipino, mas Iba talaga. madaling makikiusap. Oo. Na-feel pressured ka ba sa amin? Hindi. Talagang kayo pa yun yung hihintay. Mas hatid sundo pa ako ni sir. Siyempre. Diba? Going the extra mile tayo. Siyempre, kabayan natin, di ba? Kabayan, opo. Wala nga naman. Mahirap kasi sa kanila kasi nasa downtown sila and then yung aming location nasa west side. So, for them to get there, kailangan pa nila mag-Uber. Which is So, magbabayad ka, magkano pa yung babayaran mo sa Uber? Almost 20, man. Malayo din, Malayo. 'di ba? So sabi ko, might as well, ano lang naman 'yun parang common sense lang 'di ba? Common sense lang. Kabayan mo, 'di ba? Opo. Di malapit lang din naman 'yan. Kumbaga, kung ida-drive mo siya, huwag ka nang lumipat. Ay, wag na po. Dito ka na. Naka-signal po. Okay. Use the right lane to take exit 21 onto 100th Avenue. Dito ka dapat. Yun. Sorry. Nalito, di ko na tinignan eh. Oo. So, ayan, first time driving dito sa Edmonton. So, normal lang As naman own yan. car, kinakabahan As own ako. car, sarili na niya to. Diba? Okay, so hanggang dyan lang po Then keep muna right for onto today, mga 100th Avenue kababayan. East. I hope you like this video. If you do, please give it a thumbs up. And as always, more Use tips, the right lane to keep information, right onto 100th Avenue opportunities do sa mga naghahanap ng opportunities dito sa Canada. At syempre, buhay natin dito sa Canada. I will see you, God willing, on my next video. Samahan nawa kayong 900 parati ng meters, Panginoon sa keep inyong left onto pang-araw-araw na 186 buhay. Street Northwest. Magandang araw po sa inyong lahat.